Alam mo bang bawat minuto, kinukuha ng katawan mo ang calcium mula sa sarili mong buto? At alam mo ba na pagdating mo ng 50 taong gulang, maaari kang mawala ng hanggang 30% ng iyong bone density nang hindi mo namamalayan? Ang mas nakakatakot pa, milyon-milyong tao ang umiinom ng calcium supplements, iniisip na napoprotektahan nila ang kanilang sarili. Pero sa totoo lang, baka nasasayang lang nila ang pera nila at maaari pang makasama sa kalusugan. Ngayon, ibubunyag ko ang isang bagay na ayaw ipaalam sa iyo ng industriya ng gatas. May mga karaniwang pagkain na mas mataas pa ang calcium kaysa sa gatas at mas magagamit pa ito ng katawan mo. Pero mag-ingat ka dahil ipapakita ko rin ang mga pagkakamaling ginagawa ng 70% ng mga tao na maaaring sumira sa lahat ng iyong pagsisikap para magkaroon ng malalakas na buto. At may iba pa. Ikukwento ko ang tungkol sa isang pagkain na malamang nakita mo na ng libu-libong beses sa supermarket, pero palaging hindi pinapansin. Ang simpleng pagkain ito ay may mas maraming patunay na nagpapalakas ng buto kaysa sa iba pa. Gusto mo bang malaman kung ano ito? Dito tayo magsimula, siguradong magugulat ka. Ang tokwa o yung puting bloke na madalas pinandidirihan ng marami, iniisip na wala namang lasa. Habang hindi mo pinapansin, ang tokwa pala ang isa sa pinakamagandang pagkain para pampalakas ng buto. Ang 200 gramo lang ng tokwa ay may mas maraming calcium kaysa sa 3 baso ng gatas. At heto ang unang sikreto na magbabago ng lahat. Ang calcium na yan ay hindi galing mismo sa soya, kundi sa mga sangkap na ginagamit para gawing tokwa ang gatas ng soya. Ito ay calcium sa pinakapurong anyo at pinakamadaling maabsorb ng katawan. Pero hindi lang doon nagtatapos ang tokwa. Sabay-sabay nitong tinatarget ang pagkawala ng buto sa 3 paraan. Una, yung malaking dami ng calcium na nabanggit ko. Pangalawa, kumpletong protina na dekalidad para bumuo ng estruktura ng buto. Bawat 100 gramo ay nagbibigay sa iyo ng 8 gramo ng protina na may lahat ng kailangan ng katawan mo. At ang pangatlo ang pinaka-interesante, mga substansya na kumikilos na parang banayad na mga hormone sa katawan mo. Sa panahon ng menopause, kapag bumabagsak ang mga hormone, sobrang bumibilis ang pagkawala ng buto. Maaari pang mawala ng hanggang 20% ng bone density ang mga babae sa unang mga taon. Pero ang mga substansyang ito mula sa tokwa ay parang nagsisilbing panangga. Pinapabagal ang pagkawala ng buto nang walang panganib na dala ng mga gamot na hormonal. Sa mga bansang Asyano, kung saan bahagi ng araw-araw na pagkain ng tokwa, mas malusog ang mga buto ng matatandang babae. Hindi lang ito dahil sa lahi, kundi bunga rin ng dekadang pagkain ng natural na panangga. Pero mag-ingat sa pagpili ng tamang tokwa, palaging basahin ang label. Kung nakasulat ay calcium sulfate o calcium chloride, yan ang hinahanap mo. Kung iba ang nakasulat, may protina pa rin pero mas kaunti ang calcium. At tungkol sa lasa, ang tofu ay parang espongha. Sinisipsip niya ang kahit anong lasa na ilagay mo. Pwede mong timplahan ng toyo at luya, iprito hanggang magkulay ginto sa labas, ilagay sa mga sopas, o kahit i-blender para gawing malapot na sarsa. Ngayon, tatalakayin natin ang isa pang superfood na pinagmumulan ng lakas ng sinaunang mandirigma, ang chia. Isang kutsara lang nito ay nagbibigay ng lakas na tumatagal ng ilang araw base sa kanilang karanasan. Ngayon, pinatutunayan ng agham na ang 5 kutsara ng chia ay nagbibigay ng parehong dami ng calcium gaya ng 1 baso ng gatas. Pero hindi lang iyon ang hatid nito. Ang chia ay may sarili nitong kumpletong grupo. Magnesium para dumikit ang calcium kung saan nararapat, phosphorus para mabuo ang estruktura ng buto, at mga protina na bumubuo ng base ng collagen. Ito ang kaibahan ng pagbili ng hollow blocks lang kumpara sa kumpletong set na may semento, bakal, at kagamitan. Malayo ito sa mga calcium supplement na mahalang presyo. Buwan-buwan, iniinom mo ang tableta at puro calcium lang ang natatanggap ng katawan mo. Wala yung ibang kailangan nito. Sabay-sabay dapat. Kadalasan, inilalabas lang ito sa ihi o, mas malala, dumidikit sa hindi dapat na parte ng katawan. Samantala, 15 piso lang ang kalahating kilo ng chia at tumatagal ito ng mahigit 1 buwan. Hindi lang calcium ang naibibigay sa'yo, kundi pati ang buong grupo nito.
sa tamang dami. Pero heto na naman ang ating mga kalaban, ang mga tagaharang. Ang hilaw na chia ay may ilang bagay na nakakaabala sa pagsipsip ng mga mineral. Ang solusyon dito ay matagal na at epektibo. Ibabad ang isang kutsara sa isang baso ng tubig ng 20 minuto. Ang mga buto ay lumalaki at bumubuo ng parang gel. Ang prosesong ito ay hindi lang nag-aalis ng mga hadlang, kundi ginagawang mas maganda pa ang chia. Ang malagelatinang tekstura na iyon, na medyo kakaiba para sa iba, ay siya mismong espesyal na katangian nito. Dahil sa gel, unti-unting nailalabas ang calcium sa loob ng ilang oras. Pwede mong ihanda ang iyong chia pudding gabi bago. Haluin mo lang ang 2 kutsara nito sa gatas na mula sa halaman, lagyan ng kaunting vanilya, at ilagay sa ref. Sa umaga may creamy ka ng almusal na handa na. Ngayon kailangan kong ibahagi ang isang pagkakamali na madalas gawin ng marami at maaaring magpawalang bisa sa mga benepisyong ito. Magugulat ka kapag nalaman mong ang mga hilaw na berdeng gulay na akala ng lahat ay sobrang healthy ay maaaring nakakasama pala sa iyong mga buto. Espinaka, atselga, hilaw na kale. Sa mga sikat na green juice na iniinom ng lahat, sinasabi ng lahat na kumain ng espinaka para sa calcium na ang aselga ay puro kalusugan. Isang tasa ng nilutong espinaka ay may 250 milligrams ng calcium. Mas marami pa kaysa sa maraming dairy products. Kapag kinakain mo ang mga dahon na ito ng hilaw, hindi lang calcium ang makukuha mo, maaari pa nilang kunin ang calcium na nasa katawan mo. Ang problema ay nasa isang bagay na tinatawag na oxalate. Nagsasama sila sa calcium, bumubuo ng mga kristal na hindi kayang basagin o gamitin ng katawan mo. Para silang maliliit na bato na dumadaan sa katawan mo at dinadala ang calcium palayo. Kung umiinom ka ng maraming green juice araw-araw, maaaring magsama-sama ang mga kristal na ito sa iyong mga bato at magdulot ng kidney stones. Yung green juice na akala mo ay sobrang healthy, maaaring nakakasama pala sa mga buto mo at naghahanda pa ng paraan para magkaroon ka ng bato sa bato. Napakasimple lang ng solusyon. Ang init ay nakakasira sa mga masamang oxalate. Ang pag-steam ng spinach ng 3 minuto ay nakakabawas na ng kalahati ng mga ito. Kung igigisa mo sa kumukulong tubig at itatapon ang tubig na yon, halos lahat ay matatanggal. Tama ang ating mga lola na pinakukuluan ang mga gulay at itinatapon ng tubig. Tayo, dahil sa hilig natin sa lahat ng hilaw at berdeng katas, ginagawa nating magnanakaw ng calcium ang isang masustansyang pagkain. Ngayon, ipakikilala ko sa iyo ang mga pinakakinalimutang buto sa mundo. Ang isang kutsarang linga ay may mas maraming calcium kaysa isang baso ng gatas. Ngunit may problema na kilala ng mga kumpanya. Ang mga buo na buto ay dumadaan sa iyong bituka, halos buo pa rin. Hindi kayang basagin ng iyong katawan ang matigas na balat na yon. Alam mo ba kung magkano ang paggiling ng mga butong yan para gawing tahini? Halos wala, pero yung maliit na garapon ng tahini ay binabayaran mo ng 25 reais. Ang pagkakaiba, kapag bumibili ka ng tahini, nagbabayad ka para sa calcium na talagang magagamit ng katawan mo. Ang sikreto ay gilingin mo ito sa bahay gamit ang blender o food processor. Kapag naging malapot na past ang mga buto, bawat piraso ng calcium ay malaya at handang kunin ng katawan mo. May isang bagay na iilan lang ang may alam. Ang itim na linga ay may 20% na mas maraming calcium kaysa sa puti. At ang madilim na balat nito ay may mga antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng buto. Sa Asia, itinuturing nila itong pagkain ng mga taong mahaba ang buhay. Paano gamitin ang tahini sa iyong magandang araw? Mas madali ito kaysa sa inaakala mo. Ihalo ang 2 kutsara nito sa tubig at kalamansi para makagawa ng masarap na sausawan. Ihalo ito sa nilutong garbanzos para makagawa ng pasta ng garbanzos. O kaya naman ang paborito kong paraan, 1 kutsara nito sa iyong bitamina o oatmeal tuwing umaga. Ang tahini ay mataas sa calories, kaya hindi dapat susobrahan. 2 kutsara araw-araw ay sapat na para sa dagdag na calcium na magagamit ng katawan. At iba sa mga tableta, may kasamang magagandang uri ng taba na tumutulong sa katawan mong mas ma-absorb ito. Pero ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang halaman na maaaring pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang moringa, na tinatawag nilang puno ng buhay, ay maaaring lubos na magbago
kung paano mo inaalagaan ang iyong mga buto. Ang mga dahon ng moringa ay may 7 beses na mas maraming calcium kaysa sa gatas. Pero ang tunay niyang kapangyarihan ay nasa kung paano ito gumagana sa loob ng iyong katawan. Mayroon itong mga espesyal na sangkap na gumagawa ng bagay na kakaunti lang na pagkain ang kayang gawin. Kinokontrol nila ang mga selula ng iyong mga buto. Sa isang banda, ginigising nila ang mga selula na bumubuo ng bagong buto. Sa kabilang banda, pinapababa nila ang gawain ng mga selula na sumisira ng buto. Parang mayroon kang grupo ng mga mason na nagtatrabaho habang pinapaalis mo naman ang grupo ng demolisyon. Kung makakita ka ng mga sariwang dahon, pwede mo itong ilagay sa salad, may kaunting anghang ang lasa nito. Pero ang pinakamadali ay ang moringa powder. Kalahating kutsarita sa iyong smoothie sa umaga o ihalo sa maligamgam na tubig, parang tsaa. Banayad lang ang lasa nito, medyo earthy, at masarap kapag hinalo sa prutas o nilagyan ng kaunting kalamansi. Ngayon, panahon na para talakayin ang isa pang kayamanang may benepisyo sa buto na kahit sinaunang tao ay hindi alam. Ang quinoa, ano ba talaga ang nagpapalakas sa iyong mga buto? Hindi lang kalsyum ang kinakain mo, kundi pati ang mga protina na bumubuo sa panloob na estruktura ng mga ito. At dito, may espesyal na ginagawa ang quinoa. Isa ito sa ilang pagkaing halaman na may kompletong protina na kailangan ng katawan. Pero may isang protina na talagang nagdudulot ng malaking kaibahan. Kung wala ito, kahit dami mo pang inuming calcium, di alam ng katawan mo ang gagawin dito. Parang ito ang susi na nagbubukas ng pinto para makapasok ang calcium sa iyong mga buto. Mahalaga rin ang proteinang ito para gumawa ng collagen, yung bagay na bumubuo ng estruktura kung saan kumakapit ang calcium. Parang nagtatayo ka ng bahay. Ang calcium ang mga hollow blocks, pero ang collagen ang bakal na estruktura na humahawak sa lahat. Ang quinoa ay may sarili ring grupo ng mga mineral. Bawat tasa nito ay nagbibigay ng manganese para sa bagong kartilago at magnesium para maayos mailagay ang calcium sa tamang lugar. Mas madali pa itong ihanda kaysa sa pagluluto ng kanin. Ang sukat ay 2 tasa ng tubig para sa 1 tasa ng quinoa, pakuluan, hinaan ng apoy. At sa loob ng 15 minuto luto na ito. Kapag may lumitaw na mga puting hibla sa paligid ng bawat butil, alam mong luto na ito. Pero bago ko ituloy ang usapan tungkol sa masusustansyang pagkain, may isang mahalagang bagay kang dapat malaman. Maaaring kinakain mo na ang lahat ng pagkain ito na puno ng calcium, at gayon pa man, hindi pa rin gumaganda o baka lumalala pa ang iyong mga buto. Hindi lang mahalaga kung ano ang nilalagay mo sa dieta, kundi pati kung ano ang nasa dieta mo na sumisira sa pagsisikap mo. Ang tinutukoy ko ay ang mga magnanakaw ng calcium. Mga bagay na kumukuha ng mineral bago makarating sa iyong mga buto. Ang unang magnanakaw ay nakakagulat para sa marami. Ito ay mga substansya na matatagpuan sa beans, garbanzos, at lentil. Kapag hindi mo ibinabad, ang mga bagay na ito ay kumikilos na parang kandado na hindi lang nakakakulong sa calcium, kundi pati na rin sa zinc, iron, at magnesium. Kapag kumain ka ng garbanzos, lentil, o beans na direkta mula sa pakete at niluto lang, ang mga substansyang ito ay nakakakulong sa mga mineral at hindi ito makukuha ng iyong bituka. Parang may nakatagong kayamanan na walang susi, pero mas madali ang solusyon kaysa akala mo. Ibabad mo ang beans, garbanzos, o lentil sa tubig buong gabi, lagyan ng kaunting asin. Sa mga oras na yon, nagigising ang mga butil at naglalabas ng mga enzyme na siyang sumisira sa mga kandado. Sa umaga, itapon ang madilim na tubig na may di magagandang bagay at banlawan ng mabuti. Mas kontrobersyal ang pangalawang magnanakaw dahil may 2 panig ito. Ang kape ay maaaring maging mabuti para sa iyong kalusugan, may mga antioxidant, pinoprotektahan ng puso, at nagpapaganda ng mood. Pero kapag lumampas ka ng 3 tasa sa isang araw, nagiging kalaban na ito ng iyong mga buto. Ang sobrang caffeine ay gumagawa ng 2 masamang bagay. Una, ito ay kumikilos bilang malakas na diuretiko na nagtutulak ng calcium palabas ng iyong katawan sa pamamagitan ng ihi. Sa bawat tasa ng kape, nawawalan ka ng 3 hanggang 6 miligramong calcium. Kung umiinom ka ng 5 o 6 na tasa bawat araw, nawawalan ka ng hanggang 36 miligramo araw-araw. Sa loob ng 1 taon, mahigit 13 gramo ng calcium ang nawawala. Pero may iba pa. Ang caffeine ay nakakaapekto sa bitamina D,
na mahalaga para sa iyong bituka upang masipsip ang calcium. Pinakamapanganib ang pangatlong magnanakaw dahil nasa lahat siya ng lugar. Ang asido ng mga soft drinks, ang substansyang ito ay direktang nakikipagkumpetensya sa calcium para masipsip ng iyong bituka. At hulaan mo kung sino ang laging nananalo? Ang asido ng soft drinks. Ang sobrang asido ay nakakaapekto sa ilang glandula na kumukuha ng calcium mula sa buto para mapanatiling balanse ang dugo. Sarili mong katawan ang nagnanakaw sa'yo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paanong simpleng pampalasa ay makakatulong sa proteksyon ng iyong mga buto. Ang pamamaga na hindi masakit o nararamdaman ay ang pangunahing kalaban ng mga buto. Araw-araw, unti-unti nitong kinakain ng buto na parang kalawang sa bakal. Dito pumapasok ang luyang dilaw, ang pampalasang ito na nagbibigay ng gintong kulay sa curry. Ang aktibong sangkap nito ay isa sa pinakamalalakas na natural na anti-inflamatoryo na umiiral sa mga kusina ng India, kung saan bahagi ng bawat pagkain ng curry. Buong henerasyon ang gumamit ng pampalasang ito, hindi lang para sa lasa, kundi bilang gamot din. Pinoprotektahan ng luyang dilaw ang mga buto sa maraming paraan. Una, hinaharang nito ang senyales ng pamamaga na nagdudulot ng pagkasira ng buto. Pangalawa, pinasisigla nito ang pagbuo ng mga bagong selula ng buto. At pinapabuti pa nito ang pagsipsip ng calcium sa bituka. Pero halos hindi kayang masipsip ng katawan mo ang luyang dilaw. Marami kang pwedeng inumin nito at 75% ay lalabas lang sa katawan mo nang walang epekto. Matagal nang natuklasan ang solusyon na ito. Sa tradisyonal na pagluluto, tuwing gagamit ka ng luyang dilaw, lagyan mo ng pamintang itim. Ang paminta ay nagpaparami ng pagsipsip ng luyang dilaw ng 2,000 beses. Kung walang paminta o mantika gaya ng abokado o olive oil, ang luyang dilaw ay isa lang mamahaling pangkulay. Mahalaga ang dami nito. Para sa bawat isang kutsarita ng luyang dilaw, maglagay ng 1/4 na kutsarita ng giniling na pamintang itim. Sa mismong oras, isang praktikal na paraan ay gumawa ng paste. Haluin ang luyang dilaw, pamintang itim, at kaunting langis ng niyog. Itago sa maliit na lalagyan at gumamit ng kutsarita kada araw. Sa mga kusina ng ating mga lola, laging may mga sanga ng tuyong tomilyo, sariwang romero sa isang pitsel na may tubig, at cloves na nakalagay sa madidilim na garapon. Hindi lang ito para pampalasa ang tomilyo. May ilang mga sangkap na gumagawa ng kakaiba. Pinipigilan nila ang gawain ng mga selula na sumisira ng buto. Parang may pindutan na nagpapahinto sa pagkasira ng mga buto. Para gumawa ng tsaa, gumamit ng 1 kutsarita ng tuyong tsaa ng tomilyo sa isang tasa ng mainit na tubig, hayaan ng 10 minuto, salain at inumin pagkatapos kumain. Kung magdadagdag ka ng patak ng kalamansi, mas matutulungan ang katawan mong mag-absorb. Ang romero ay karapat-dapat bigyang pansin. Pinaniniwalaan ng sinaunang Griego na simbolo ito ng lakas at alaala. At isinusuot ng mga estudyante bilang korona sa pagsusulit. Ang mga sangkap ng halamang ito ay lumalaban sa pamamaga at stress ng mga selula na kalaban ng mga buto. At narito na tayo sa klavo, ang pinakamalakas na pampalasa sa tatlo. Ang isang pirasong klavo ay may sangkap na nagpoprotekta sa masang buto, katulad ng ilang gamot, pero walang masamang epekto. Ang tunay nitong yaman ay ang dami ng manganese, isang napakahalagang mineral. Ang mineral na ito ang arkitekto ng iyong mga buto. Kung wala ito, hindi mo mabubuo ang pundasyon kung saan kumakapit ang calcium. Paano gumawa? 2 klavo sa isang tasa ng mainit na tubig. Ang lasa nito ay mainit, maanghang, at may natural na tamis. Tatalakayin natin ngayon ang 3 pangunahing haligi nito. Una ay ang pag-ehersisyo gamit ang timbang. Hindi ko tinutukoy ang paglalakad o paglangoy, kahit maganda ang mga ito para sa kalusugan. Ang tinutukoy ko ay ehersisyong pampalakas ng kalamnan at buto. Kapag nagbubuhat ka ng timbang, nagdadala ng pamimili o umaakyat ng hagdan, may natatanggap na mensahe ang mga buto mo. Siyempre, kailangan nating maging mas malakas. Ang presyong ito ang nagpapagana sa mga selula na bumubuo ng bagong buto. Ang ehersisyo na may bigat ay parang tagapaghatid na nagdadala ng sustansya kung saan ito kailangan. Pwede kang uminom ng lahat ng calcium sa mundo, pero kung walang tulong ng ehersisyo, marami ang nasasayang. Ang ikalawang haligi ay ang tamang pagbilad sa araw.
Ang balat mo ay parang pabrika ng bitamina D kapag natatamaan ng direktang sikat ng araw. Ang bitamina D na ito ang susi na nagpapahintulot sa calcium na makapasok sa iyong mga buto. Kung wala ito, meron kang lahat ng materyales pero hindi mo magagamit. 20 minutong pagkabilad ng braso at muka mula 10:00 ante-meridiem hanggang 3:00 post-meridiem. Maaaring magdulot ito sa iyong katawan na makagawa ng hanggang 10,000 na unit ng bitamina D. Mas marami pa ito kaysa sa anumang tableta. Ang ikatlong haligi ay ang umiwas sa mga magnanakaw na alam mo na ang sobrang kape ay nag-aalis ng calcium sa ihi, sobrang asin na gumagawa rin ng ganoon, at asukal na nagpapasimula ng pagiging acidic ng dugo at pinipilit ang katawan mong kumuha ng calcium mula sa mga buto mo. Para mapanatili ang balanse ng tatlong haligi na ito, nagtutulungan ang ehersisyo at ang kutuka. Ang araw ang nagbibigay ng susi at ang pag-iwas sa magnanakaw ay nagpoprotekta sa puhunan mo. Kumpletong sistema ito kung saan nagtutulungan ang bawat bahagi. Ngayon, alam natin na ang iyong kalansay ay hindi isang patay na bagay. Ito ay buhay na tissue na laging nagbabago. Sa tamang impormasyon, maaari mo itong muling buuin anuman ang iyong edad. Kung nakatulong sa iyo ang tips na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi sa mga nangangailangan ng impormasyong ito. Magpapasalamat ang iyong mga buto. Hanggang sa muli.